Magandang umaga po sa ating mga kababayan muli sa siyudad ng Taguig. Narito tayo sa ating Sangguniang Panlunsod Hour at kasama natin ngayon muli ang ating Konsehala Gigi Valenzuela de Mesa. Magandang umaga, Konsehal. Magandang umaga sa iyo ang aming Majority Floor Leader, Councilor Darwin Ikay na napakasipag, ha? At syempre, walang iba sa ating ding Mayor Lino Cayetano at sa lahat po sa inyo na nandyan na nanonood ngayon sa aming SP Hour. Ayan, Konsehala, kung matatandaan mo, tayo ay dito sa Sangguniang Panlunsod Hour ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon at mga magagandang balita sa ating mga kababayan sa siyudad ng Taguig sa panahon ng krisis nitong COVID-19. At ngayon, maririnig natin kadalasan yung mass testing na tinatawag nila na napaka-importante raw para maihiwalay natin yung mga nagpa-positive sa COVID-19 upang hindi na makasama ng mga makahalubilo ng ating mga kababayan na walang virus. Oo. Pero dito sa Taguig, tinawag natin to na smart testing. Konsehala, maaari mo ba ipaliwanag sa ating mga kababayan ang ibig sabihin ng smart testing? Okay, mga kababayan ko dito sa lungsod ng Taguig, tayo po dito ay mayroon tinatawag na smart testing. Ano ho ba ibig sabihin ng smart? Ang ibig sabihin po nito ay systematic mass approach to responsible testing. Ayan. Actually, it all started when the first confirmed COVID case came up here in Taguig City. Actually, the city government has been following the objectives and criteria of smart testing and have conducted about 3,000 tests in the city. Napakarami na, Madjo. So, what are the objectives of systematic mass approach to responsible testing? Number one is to ensure all those who need to be tested will be tested. Ayan. At pangalawa naman ay to ensure testing, isolation, and treatment through SEDSU. Ayan. O, yung SEDSU, mamaya papaliwanag natin, ano ba yung SEDSU na yan? Oo, Konsehala. Naririnig na iba yung mass testing. Baka akala nila, kung gusto mo magpa-test, magpapatest ka na. Hindi naman yata ganun yun, Konsehala. Ano ba ang criteria para ikaw ay makapag-test dito sa ating smart testing? Ayun. Siyempre, unang-una, dapat ay na-hospitalize na yung pasyente. So, ibig sabihin, yung mga nasa ospital, di ba? Pagkatapos itong mga healthcare workers natin, ayan. Siyempre, yung mga nurses natin, yung mga doctors, ayan, lahat yan, ano? Pangatlo, itong ating tinatawag na close contacts. Ano ba ito? Ito yung mga nakasalamuha. Kumbaga sa tracing, nalaman sino ba yung mga nakahalubilo nito. At isa pa ay itong tinatawag nating mga recovered cases. Ito yung mga gumaling na, pagkatapos kailangan pa rin silang patuloy na itinepress pa rin. And then, ang susunod ay itong tinatawag natin na elderly. Usually, ito yung mga senior citizens na talagang prone sila sa tinatawag natin pagkahawa sa virus. Pero, syempre, ito rin dapat may symptomatic din to. Tama. And then, isa pa rin ay itong tinatawag natin na pre-existing medical conditions. Ano ba ito? Kumbaga, ito yung talagang mga dati ng may mga sinasabi natin may mga respiratory problem na rin. Kaya kinakailangan i-test din natin sila. At syempre, ito mga first respondents natin. Ito yung mga frontliners na kung saan talagang kapag may humingi ng tulong, sila kagad na naka-abiba talaga. Ayun. So iyan ang mga pwede nating ilagay sa smart testing natin dito sa lungsod. Ayan na, kaya maliwanag mga kababayan na hindi naman dahil gusto mo lang magpa-test ay pwede ka nang i-test. Meron mo tayong mga criteria na binanggit ng ating Konsehala Gigi Valenzuela de Mesa. Ngayon, Konsehala, para maliwanagan din yung ating mga kababayan, no? Ano ba yung mga types of cases o yung tatlong types of cases sa ilalim ng COVID-19? Yes, may tatlo tayo. Una ay ang tinatawag nating confirmed cases. Ano ba to? So makinig ha. So ito yung tinatawag nating laboratory tested for COVID-19 at an accredited testing facility. Ibig sabihin, kumbaga to, tinest na, nag-positive siya. Okay. So pangalawa naman,
Ito yung tinatawag natin na probable cases. Ano ba ito? Makinig po ha. So ito po yung may mild, severe, or critical fever, cough, or shortness of breath. Symptoms with conclusive or unconfirmed test. Kumbaga, ito po yung tinatawag natin na mga nakakaramdam ng ganyan. May lagnat, mayroong ubo, nahihirapang huminga, no? Pero, kumbaga, ito yung parang, kumbaga, itinest na, pero wala pang resulta. No? Hindi pa lumalabas ang resulta. At ang pangatlo naman, ay itong tinatawag nating suspect cases. Ano ba itong suspect cases? Actually, pareho lang halos siya nung isa nating nabanggit, may mild, severe, or critical fever, cough din, or shortness of breath or respiratory symptoms that have not been tested. So, kumbaga ito, may nararamdaman pero wala pa, hindi pa ito natetest ito mga ito. So, yun ang tinatawag ng mga suspect cases na. Maliwanag. Napakaliwanag mga kababayan ko sa syudad ng Taguig yung mga cases na tinatawag para pag narinig nyo sila sa news, at least alam na ng ating mga kababayan kung ano ibig sabihin ng mga yon. Kanina nabanggit mo rin, Konsehala, yung nabanggit mo na SEDSU. SEDSU. Ano ba yung SEDSU at ano ba yung function niyan sa ating syudad ng Taguig at sa ating laban sa COVID-19? Nako, alam mo, Konsehal Darwin, itong SEDSU ay napakalaking bagay para dito sa lungsod ng Taguig. Ang ibig sabihin ng SEDSU ay City Epidemiology and Disease Surveillance Unit. Actually, talagang ako'y humahanga sa ating punong lungsod, Mayor Lino Cayetano, sapagkat buwan pa lang ng Disyembre, siya ay kumuha na ng sarili nating epidemiology. Para kumbaga, pagdating nitong bagay na ito na mayroong ganitong tinatawag na virus, no? Talaga namang meron kagad tayong matatanungan, meron talaga kagad mga ngalaga. So, ano ba ang ginagawa nitong SEDSU na ito dito sa atin sa lungsod ng Taguig? Number one, sila ang nagkakonduct nitong smart testing na meron tayo ngayon sa mga pasyente. No? So, pangalawa, alam mo ba, 24/7 hotline, no, for COVID-19. Sila po ang tinatawag natin, ng mga natatawagan natin at sumasagot sila sa ating mga katanungan. 24/7, Councilor Ika, ibig sabihin halos 24 hours a day in 7 days. So almost tuloy-tuloy po yan. Pwedeng tumawag anytime at mayroon tayong mag-aasikaso na SEDSU. At syempre, ang isa pa ay itong tinatawag na sila rin ang nagme-maintain ng ating database by profiling all confirmed, suspect, and probable cases plus their close contacts. So ito ang lahat ng nag-iipon ng mga impormasyon, ng mga kung sino-sino yung mga tao niyan. At yan ay napakahalaga. Pero ito pa yung isa pang ginagawa ng ating SEDSU dito sa lungsod ng Taguig. Sila ay nagpo-provide ng mga ambulansya para sa mga pasyente. Hindi lang yun, kung wala mang ambulansya, anumang transportasyon na pwedeng gamitin para isuporta natin sa pangangailangan ng ating mga pasyente. So talagang napakalaking bagay ng SEDSU dito sa lungsod ng Taguig, Councilor Darwin Ikay. Ayan, maliwanag ang function ng SEDSU na naipaliwanag ng ating konsehala Gigi Valenzuela de Mesa. Maraming salamat, konsehala. Maidagdag ko lang, no, tayo ngayon ay nasa phase 2 na ng smart testing na kung saan nagkakaroon na rin tayo ng barangay-based testing at yung drive-thru testing natin, konsehala. At ito ay tuloy-tuloy. Kung meron lang, kung nais ninyo ng mga impormasyon, muli tumingin lamang po madala sa ating I Love Taguig page at doon sa ating taguiginfo.com na website para sa COVID-19 cases. Muli, Konsehala, baka meron kang final message sa ating mga kababayan. Yes, okay. So mga mahal kong mga kababayan, tayo po ay patuloy na magbayanihan dito sa lungsod ng Taguig. Ang ating pong punong lungsod, Mayor Lino Cayetano, ay ginagawa ang lahat upang patuloy po tayong maingatan sa loob na at labas ng ating pamamahay. At sa ganoong bagay po, kami po ay nakikiusap na patuloy po tayong maging obedient o maging masunurin po sa ating mga batas na pinatutupad dito po sa lungsod ng Taguig.
at maging magpasalamat po tayo sa mga biyaya na ating natatanggap sa araw-araw kahit maliit man po iyan. Sa totoo lamang po, sa pagsikat ng araw sa umaga, isang bagay na dapat po nating ipagpasalamat sapagkat tayo po ay binigyan ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na mabuhay sa araw na iyon. At sa hapon naman, sa paglubog naman ng araw, isang bagay din na ating ipagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo pong lahat ay tinatawag nating nakasurvive sa maghapon. Kumbaga, nakaligtas tayo sa kung anumang kapahamakan meron sa tinatawag nating virus. So muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay po ang Taguig. At salamat, Majority Floor Leader, Councilor Darwin. God bless you. Maraming salamat, Konsehala. Napakaganda ng iyong mensahe para sa ating mga kababayan. Kaya kami po ay patuloy na nakikiusap. Tayo po ay sumunod sa guidelines ng Modified Enhanced Community Quarantine sa darating na panahon at ang ating pong protocol sa social distancing. Dito sa Taguig, patuloy po tayong magtulungan. Dito sa Taguig, patuloy po tayong magbayanihan. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat at maraming salamat, Konsehala. Thank you. Maraming salamat. God bless.